Paulem, Pinoy, ang kanyang buhay at mga nakamit. At bago natin simulan, ay inangayaan kita na mag-subscribe sa aking channel para updated ka sa lahat ng videos ko. Salamat! Alamin at kilalanin na natin. Lulungkot ang bansa sa pagpanaw ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong Huwebes, ika-24 ng Hunyo, sa edad na 61. Kilala siya sa publiko bilang Pinoy, na kung saan ay maikli para sa Pangulong Noy, at isang dula sa salitang Pinoy. Nagsilbi siya sa bansa bilang ika-15 Pangulo mula 2010 hanggang 2016. Ipinanganak siya sa Maynila noong ika-8 ng Pebrero taong 1960 kina dating Pangulong Corazon, Cory, Aquino at dating Senador Benigno, Ninoy, Aquino Jr. Siya lamang ang lalaki sa kanilang 5 anak. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila University mula elementarya hanggang kolehiyo, kung saan nagtapos siya sa ekonomiya noong 1981. Karera sa politika. Una siyang pumasok sa politika nang siya ay nahalal na kinatawan ng ika-2 distrito ng Tarlac noong 1998. Noong 2004, siya ay hinirang na Deputy House Speaker sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Noong 2007, siya ay nahalal na senador sa ilalim ng Liberal Party. Noong 2010, siya ay inihalal ng mga Pilipino bilang Pangulo. Mga patakaran. Isa sa mga unang patakaran na ipinataw niya sa kanyang termino bilang Pangulo ay ang pagbabawal sa paggamit ng wangwang o mga sirena para sa mga opisyal ng gobyerno, maliban sa pang-emergency at minarkahang sasakyan ng gobyerno. Kilala rin siya sa reforma sa edukasyon ng K-12 at kampanya sa turismo na mas masaya sa Pilipinas. Ang kanyang administrasyon ay nakatuon sa pagpapabuti ng ekonomiya ng Pilipinas, kapayapaan at kaayusan, at infrastruktura. Noong 2013, pinangalanan siyang isa sa 100 pinakama-impluwensyang tao sa buong mundo ng Time Magazine. Ayon sa ulat ng Bloomberg, sa ilalim ng termino ni Aquino, ang ekonomiya ng bansa ay lumago ng isang average na 6.2% at 2 beses lumampas sa 7%, ang pinakamabilis na bilis mula pa noong dekada 70. Ang kanyang administrasyon ay tinugis ang mga evaders ng buwis, pinaliit ang deficit ng budget mula sa isang antas ng record, at pinapagana ang Pilipinas upang makuha ang unang marka sa pamumuhunan mula sa isang pangunahing kumpanya ng rating ng kredito. Kabilang sa mga batas na pinirmahan ng huli na Pangulo ay ang mga sumusunod. Ang Batas ng Republika, BLG, 10,533 o Enhanced Basic Education Act of 2013, na kilala bilang K-12, na nagdagdag ng 2 taon sa pangunahing sistema ng edukasyon bilang paghahanda sa kakayahan ng mga mag-aaral. Ang RA No. 10,351 o ang Sin Tax Reform Act na nagbabalangkas sa excise tax sa mga produktong tabako at alkohol sa pamamagitan ng pag-amyenda ng ilang mga seksyon ng National Revenue Code ng 1997. RA No. 10,354 o Responsible Parenthood and Reproductive Health Act ng 2012 na tumagal ng 13 taon upang maisabatas. Ang batas sa reproductive health ay nagbibigay sa mga mamamayan ng pag-access sa ligtas, abot-kayang, kontrol ng kapanganakan at kalidad ng mga serbisyong reproductive. Ang RA No. 10,361 o Batas Kasambahay na nagtaguyod ng makataong mga kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga domestic workers sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga minimum na pamantayan sa sahod at pagbibigay ng iba pang tulong.
Ang RA number 10,353 o Anti-Enforced o Involuntary Disappearance Act of 2012 na kriminalidad bilang isang hiwalay na pagkakasala sa pandaigdigang banta ng pagpapatupad na pagkawala. Ang RA number 10,368 o Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 na kinikilala ang kabayanihan ng mga biktima ng karapatang pantao sa panahon ng martial law. Ang RA number 10,868 o Centenarians Act of 2016 o na pinarangalan ang mga Filipino centenarians at binibigyan sila ng karagdagang mga benepisyo at pribilehiyo. Ayon sa kanyang pamilya, si Pinoy ay isang pribadong tao kahit na natapos ang kanyang termino noong 2016. Namatay siya payapa sa kanyang pagtulog, alas 6:30 ng umaga noong ika-24 ng Hunyo. Sinabi ng pamilya Aquino na ang kanyang pagkamatay ay sanhi ng sakit sa bato na pangalawa sa diabetes, ayon sa kanyang sertipiko ng kamatayan. Sa kanyang panglimang State of the Nation Address, SONA, noong 2014, inulit niya ang simula ng pagbabago sa pamamagitan ng mga reforma upang mapabuti ang kasalukuyang kalagayan ng mga gawain sa bansa at ang mga ugnayan sa internasyonal. Nakita naman ninyo kung saan tayo nanggaling, at nakita naman ninyong lampas-lampas pa sa ating mga pinangarap noong simula ang tinatamasa natin ngayon. Papalapit na po talaga tayo sa minimithi nating kinabukasan, kung saan naghahari ang katarungan, at tunay pong walang maiiwan, he said. Kontento na po ako dahil panatag ang kalooban ko, na kung ako po'y mawala na dito, marami po ang magpapatuloy ng ating tinahakna. Baka iyon lang po talaga ang papel ko umpisahan ito, he added. Pamana. Sumali si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansa sa pagluluksa sa pagkamatay ng dating Pangulo at idineklara noong ika-24 ng Hunyo hanggang ika-3 ng Hulyo bilang isang pambansang pagdadalamhati para sa pagkamatay ni Aquino. Kasama ang mga opisyal ng kasalukuyan at nakaraang administrasyon, nagpaabot din siya ng pakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay na iniwan ni Aquino. Maraming opisyal at dating pinuno, kabilang ang mga iba ang pananaw sa politika mula sa kanya, nalaala ang mga nagawa ng yumaong Pangulo at ang kanyang pangako sa serbisyo publiko. Pinasalamatan namin ang dating Pangulo para sa kanyang serbisyo sa ating bansa. Inaasahan kong ang aking mga kapwa Pilipino ay may inspire sa kanyang pamana. Sinabi ni Duterte sa ceremonial na paglagda ng 16 na batas noong ika-24 ng Hunyo. Sinabi ng Komisyon ng Populasyon ng Pilipinas sa isang pahayag na si Aquino III ay naging instrumento sa paggawa ng universal na mga serbisyo sa kalusugan at mga karapatan na maging isang katotohanan para sa ating mga kababayan. Siya ay isang pinuno ng Pilipinas na ipinagtanggol ang hangarin ng mga pamilyang Pilipino. Nagawa ni Pinoy ang kanyang pangako sa kanyang panimulang talumpati na bawat Pinoy ang kanyang boss. Sa aking libro, ito ay isang pangako na tinupad niya ng maayos, Undersecretary for Population and Development Juan Antonio Perez III sinabi. Pinuri din ng Department of National Defense ang pagtataguyod ng dating Commander-in-Chief na gawing modernisasyon ang militar ng bansa. Sa kanyang termino, ang Batas Republika BLG 10,349 na ay naisabatas upang buhayin ang ating programang modernisasyon ng AFP, Armed Forces of the Philippines. Bilang pinuno ng pinuno, kinilala niya ang kahalagahan ng pagsangkap sa ating militar upang mas mahusay na tumugon sa umuusbong na domestic at rehiyon. Hamon sa seguridad, Defense Sec. Sinabi ni Delphine Lorenzana. Ang paraan at ibig sabihin ng tagapangulo ng komite sa mababang kapulungan na si Rep.
Joey Salceda ay nasa ilalim ng termino ni Pinoy nang ang pagbabudget ay naging mas kalahok sa pamamagitan ng sistemang pangilalim ng pagbabudget, Bob, at nang lumakas ang mga pagpapaunlad sa pamamahala ng sakuna sa pamamagitan ng Project NOAA. Ang pagpapalawak niya ng mga programang socio-economic tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ay patuloy na tumutulong na maiangat ang milyon-milyong mula sa matinding kahirapan. Ang kanyang gawain upang maipaako ang pribadong sektor sa kaunlaran ng bansa ay isang modelo din na patuloy na nagpapalim sa panrehiyon at pambansang kaunlaran, sinabi ni Salceda. Pamahalaan, DILG, sa isang pahayag noong ika-25 ng Hunyo, ay nagsabi na kabilang sa mga pamana ni Pinoy ay ang simula ng pagpapaunlad ng DILG, LGUS, mga lokal na pamahalaan na unit, ang mga unipormadong serbisyo, at ang buong burokrasya ng gobyerno. Sa sektor ng edukasyon, binigyang diin ng Kagawaran ng Edukasyon ang pagpasa ng maraming batas sa ilalim ng kanyang termino, tulad ng Kindergarten Education Act, Anti-Bullying Act of 2013, at Palarong Pambansa Act of 2013. Ang dating pinuno ng Edukasyon Bro, pinasalamatan din ni Arman Luis Trosi Aquino para sa kanyang mga reforma sa edukasyon at ang pagkuha ng halos 175,000 mga guro at pagtatayo ng humigit kumulang na 118,000 silid-aralan. Minsan po, hindi ko sinabing ako po'y perfecto. Sa kabila nito, maharap po ang sino man at masasabing ginawa ko ang pinakamainam na desisyon batay sa kalaman at kakayahang mayroon tayo sa mga panahon iyon. Kaisang-isang interes ko ang kapakanan ng aking boss. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Haya ko na pong kasaysayan ang humusga. Yun lang, kung nagustuhan mo ang video ay click mo na ang subscribe, at hit the notification bell, para lagi kang updated. Sa mga videos ko, maraming salamat. Stay at home for our safe.